Magandang araw mga kaibigan ng Barsahoy. Maligayang pagdating sa video na ito kung saan tatalakayin natin ang paparating na makasaysayang laban ng Barca at Atletico de Madrid sa Champions League. Abangan dahil paparating na ang quarterfinals na may matitinding laban. Real Madrid, Bayern de Munich, ngayon live sa channel, Sporting Arsenal, sa kabilang banda PSG Liverpool na maglalaban bukas at syempre bukas din ang Barca Atletico de Madrid. Ikukwento ko sa iyo lahat dito sa video na ito. Pindutin ng like, mag-subscribe at i-comment ang opinion mo sa laban na ito. Hintayin kita sa dulo ng video, kaya wag umalis, tara na! At tandaan mo, available na ang mga prediksyon sa Big App para sa laban ng Barca Atletico de Madrid. Magrehistro gamit ang Gmail, 30 segundo lang, at pumili ng 2 prediksyon mula sa mga lalabas dito. Pipiliin ko ang Midyamal, higit sa 1 tira sa goal, at makaka-score ang Barca ng lampas 2 goal. Tara na, good luck at sana manalo ka na hanggang $25,000 at official na Barca jersey. Tuloy tayo. Ang saya pamilya, ang saya ng panalong nakuha ng Barca nitong nakaraang Sabado. Mahalagang panalo para masiguro ang higit sa kalahati ng liga sa Metropolitano dahil sa goal ni Robert Lewandowski. Gamit ang dibdib, ang Polish na si Robert Lewandowski ang nag-goal. Nanalo kami, 2 laban sa isang mahirap na laban. Kahit buong ikalawang kalahati ay may isang manlalaro kaming sobra. Sa tingin ko, napagod pisikal ang kalaban kaya maraming pinalit na manlalaro dahil iniisip nila ang Champions League. Ginawa naman ng Barca ang kailangan nilang gawin. Sa pagkakataong ito, positibong inanalisa ni Hansi Flick ang resulta at sa tingin ko, malaking tulong ito sa moral ng Barca. Lamang na ang Barca ng 7 puntos sa Real Madrid sa standings. Gaya ng sabi ko, sa moral, kumpiyansa at pati mentalidad. Napakahalaga na ginawa ng Barca ang ginawa nila dahil nagbibigay ito ng malaking kumpiyansa at kakailanganin natin ito. Isang mahalagang laban itong sa Miyerkules na gaganapin sa Spotify Camp Nou kung saan ang Barca, pakinggan ninyo, ay nakapaglaro na ng kabuuang 14 na laban. Alam ba ng kahit sino kung ilang panalo ang Barca sa 14 na laro nila sa Spotify Camp Nou? May 5 segundo kayo, 2. Sige, sana ay nagsusulat na kayo ng mga komento dahil ang Barca ay gumawa o mas tamang sabihin, gumagawa ng isang ganap na record. Tingnan mo, pakinggan ninyo, 14 na laro at 14 na panalo. Heto ang mga laban, Barca 1 Rayo 0. Barca 7 Newcastle 2, Barca 5 Sevilla 2. Meron tayong Barca 3, Atletico de Madrid 0 sa Copa del Rey. Meron tayong Barca 4, Villarreal 1 Barca 3, Levante 0. Meron tayong Barca 3, Mallorca wala. Ang Barca 4, Copenhague, 1 Barca 3, Oviedo. Wala tuloy tayo sa Barca 2, Osasuna. Wala Barca 2, Frankfurt 1. Dito, may 3-1 tayo sa Liga kontra Atletico de Madrid bilang home team. 3-1 din laban sa Deportivo Alaves at unang laro, Barca 4, Atletico 0. Nahulaan mo? Pindutin ang like button sa video na ito. Tara na! Tungkol sa mga direktang laban ng Barca at Atletico de Madrid. Sa huling 5 laro, nanalo ang Barca ng 4 at natalo ng 1. Iyon ang dahilan kaya tayo natanggal sa Copa del Rey. Kaya ngayon, kailangan ng Barca na makabawi sa Champions matapos tayong tanggalin at hindi makapasok sa final ng Copa del Rey. Nangyari na ito dati at sa huling 2 beses na nagarap ang Barca at Atletico sa Champions, tayo ay natanggal. Mag-ingat sa impormasyong ito. Pumunta tayo sa season ng 2015 hanggang 2017. Ang knockout round na iyon ay kapareho nito. Unang laban sa Camp Nou. Nanalo tayo ng 2-1 sa laban na yon noong Abril 2016 sa mga gol ni Luis Suarez at 1 mula kay Fernando Torres. 2-1 ang lamang ng Barca pero sa field ng Atletico de Madrid natalo tayo ng 2-0 dahil sa 2 gol ni Griezmann. Noong season 14-15, huling beses tayo naging kampiyon sa Champions matapos ang maalamat na panalo kontra Juventus. Noong 13-14 na-eliminate din tayo ng Atletico de Madrid. Sa unang laban, natalo tayo ng 1-0 sa Metropolitano at sa second leg, nagtapos tayo ng 1-1.
kaya may mga dapat pang gawin at tapusin ang Barca. Gusto nating makabawi, kaya kailangan natin ang pinakamagagaling na manlalaro, pero may ilang mahalagang wala ang Barca. Tandaan, hindi makakalaros na Rafinha at Frenkie de Jong at sila ang pinakamahalagang mawawala ngayon. Kasama na rin si Marc Bernal na hindi rin makakalaro. Anong koponan ng ilalabas ni Hansi Flick? Sa tingin ko, ito ang ilalabas niya. Tara na sa pindutan ng E, magsisimula na ang potensyal. Joan Garcia sa gol, ang goalkeeper na taga Catalunya. Nilalagay natin siya dito dahil kailangan niyang maging susi at napakahalaga para mapigilan ang mga counter-attack ng Atletico de Madrid. Dapat siyang mag-ingat sa mga one-on-one sa laro. Sa kanan, di ako sigurado kung si Eric Garcia ang magpapatuloy o babalik si Koundé. Sa palagay ko, itong huling option ang pinakamatimbang dahil umalis si Araujo na may iniindang sakit kahit nakarecover na siya. Sa tingin ko, dahil wala si Marc Bernal, si Eric Garcia ang gagamitin sa midfield at si Koundé ay babalik bilang right back. Kaya naman, inilagay natin si Jules Koundé bilang lateral. Dito natin ilalagay sa kanan, right back si Frances na si Jules Koundé. Sa kaliwa, wala akong duda kahit nakarecover na si Valde. Hindi rin siya ginamit nung isang araw, kaya si Cancelo na mahusay at nasa forma ang kailangang maging susi at mapagpasyang manlalaro. Pakiusap, sana perpekto siya sa depensa dahil ayaw natin ng lalaking pagkakamali na magpapabayad sa atin ng mahal. Cancelo, Koundé, mga lateral. Sa gitna ng depensa, ilalagay natin si Gerard Martin na patuloy gumaganda ang laro kahit muntik na siyang mapatalsik noong isang araw. At dito naman si Pau Cubarsí na kailangang maging leader ng depensa ng Barca. Kaya ganito ang magiging itsura ng depensa para sa laban na yung Miyerkules. Joan Garcia, Koundé, Cancelo, Gerard Martin at Pau Cubarsí. Malinaw, ito ang lagay ngayong Lunes. Sana walang mangyaring masama sa ensayo hanggang Miyerkules at sila pa rin ang piliin ni Hansi Flick. Sa gitna ng larangan, magsisimula tayo kay Pedri na para sa akin ay dapat maging tagapamuno, tagapag-ayos at tagapag-organisa ng kuponang ito. Isang taong kailangang maging susi sa pagkuha ng bola, mangibabaw at lumika ng oportunidad. Sa Pedri, ang susi ang tutulong sa kanya na hindi magdadala ng hindi pagkakapantay-pantay. Ako ba? May tao ba? Angkop ba siya para gawin ito sa pagkawala ni na Marc Bernal at syempre ni Frenkie de Jong? Nariyan din ang opsyon kay Marc Casado. Sa gitna, naglalaro siya kasama si Pedri. Nagbibigay siya ng kasiguraduhan sa gitna ng midfield. Nagsimula tayo sa paglalagay kay Fermin Lopez na sariwa pa dahil siyang naglaro noong nakaraan. Fermín está con pierna fresca. Kailangan ni Lamine Yamal na muling maging mapangpasya. Noong isang araw, umalis siya na galit. Hindi man siya nakapuntos o naka-assist. Pero totoo, nakalika siya ng malaking panganib sa kanang bahagi. Sa gitna ng kampo, magsisimula si Pedri. Siya magdidikta ng laro, magkokontrol at lilika. Si Lamine Yamal ay tiyak na susubok sumipa ng bola papunta sa gol na higit sa isang beses, sigurado yan. Kaya si Lamine Yamal sa kanan. Sa kaliwa, kailangan nating samantalahin ang magandang forma ni Marcus Rashford dahil yung goal na ginawa niya kamakailan ay nagbigay sa kanya ng malaking kumpiyansa at sa pagkawala ni Rafinha na napakahalaga. Sa tingin ko, kailangan natin ang bilis at lakas ni Marcus Rashford. At sa unahan, wala akong duda. Sa tingin ko, siya ang pinakamahusay na striker ng Barca. Magsisimula tayo sa pangunahing manlalaro. Ang taong para sa akin ay kailangang mangibabaw sa pagpapakita ng kalidad at kakayahan niyang gumawa ng goal. Kaya pamilya, mahusay na striker ng Barca at magandang koponan para makuha ang pinakamagandang resulta. Simula na ang tapatan sa Champions. Ano masasabi mo sa koponan? Hinihintay kita ngayong Martes sa laban ng Real Madrid versus Bayern Munich at Miyerkules sa laban ng Barca versus Atletico de Madrid live sa Barca Hoy. Barca kahapon at ngayon, kailangang mangibabaw at lumika.